Hindi lahat maituturo ng mga parents mo, kung kaya't may mga bagay na ako ang magtuturo, lalo sa mga kabataan. Alright? At ito ay ang ikasasucess mo in the future ay nakabase sa kung sino ang mga taong kinakausap mo, sinasamahan mo at pinapakinggan mo. Sa magandang araw na naman, Redcoat Community, welcome once again sa another episode ng The Redcoat PH TikTok Podcast. Kung gusto mo ang mga ganitong napapanahong content, huwag na mag-alinlangan na pakipress na yung follow button. Meron po kaming YouTube channel na The Redcoat PH, pakibisita at pakisubscribe. Without any further ado, tara na po, umpisahan na! Tell me who are your friends and I will tell you who you are. Tama nga naman, brothers and sisters. Alright? At lahat po tayo ay may kanya-kanyang way of life. Iba-iba po tayong mag-isip. Iba-iba po tayo ng background, ng kinalakihang turo ng magulang, ng mga community na kinalakihan. So, hindi po tayo pare-parehong mag-isip, magplano, lalo sa future. Right? Kung kaya hindi lahat ng tao asensado, hindi po lahat ng tao successful, mangilan-ngilan lang po. At ano kaya po yung pinakasikreto nila? Bakit po sila nagsasucess? Well, pag nanood ka sa mga YouTube channel, hard work, ito discipline, ito time management, blah blah blah, etc. Oo, I know. At paulit-ulit na lang ang mga ganong advice. Pero po, may isang advice ako na gusto ko ibigay sa inyo na tumalab na po, brothers and sisters, sa lahat po ng mga tinulungan ko na clients sa coaching. Ito po ay kung sino ang mga taong sinasamahan mo, pinapakinggan mo at kinakausap mo. Ito po, alright, ang magdidikta ng fate mo sa future. Alright? Well, nakakatawang mapakinggan, brothers. Right? Seems like hindi realistic, pero hayaan po ninyo na explain ko sa inyo. Alright? Kung ang sinasamahan mo mga tao ay mga barumbado, mga tambay, at etc., well, hindi rin po malabo na maitransmit po nila yung kanilang energy sa buhay mo. And you will get sucked up sa kanilang world. Right? Lalo pag yan ang mga regular na mga taong sinasamahan mo. Alright? Kung ikaw po ay walang alternative na circle ng mga tao, like yung mga tao ng mga professionals, yung mga tao po ng mga businessman, bagkus po, yan lang ang mga grupo ng taong sinasamahan mo. Wala talaga. Walang nagmo-motivate sa iyo sa other side ng brain mo na mag-pursue ng ibang mga bagay. Kung ang mga taong sinasamahan mo, mga tambay, mga nandun lang sa online computer shop, right? Mga kung ano ng mga katarantaduhan ng mga pinaggagawa, yan, whether online o in person, malamang dyan ka mai-stack up, mabibilanggo ka dyan. At kung ano yung lifestyle nila, you will get sucked up to this world. Naiintindihan po ba natin, brothers? So, makukulong ka, mabibilanggo ka dun. Right? Kung ang mga tao namang sinasamahan mo, yung mga mahiyain din, yung mga hindi marunong maki-interact, alright, yung mga introverts din, well, hindi rin po malabo na limitado lang yung magiging social circle mo, kung lalo kung ikaw din ay introvert, lalo kung ikaw hindi marunong i-in yung sarili mo sa ibang mga tao. Right? Kung sino lang yung mga tao na mga sa tingin mo, kapareho mo, right? Kapareho mo ng ugali, kapareho mo ng lifestyle, yung mga simple lang, magiging limitado yung social circle mo. So, kung limitado yung social circle mo, hindi mo nakikilala yung mga tao na mga kailangan mo at matututo ka sa kanila na siyang magpe-prepare sa'yo in the future for more opportunity, whether yan man is sa corporate or sa business. Alright? So, all in all po, brothers, napakalaki ng socialization at social circle. Right? Napakalaking impact nito. At ito ang isa sa mga magdidikta ng pace ng buhay mo
whether in the present or the future, lalo kung pag-uusapan is success. Ngayon, ano ang pinaka-isang sikreto para mas mabilis mong ma-shortcut ang success? Hindi mo madalas itong maririnig sa mga gurus sa online. Right? Kasi nga duplicated lang yung mga sinasabi nila sa inyo, paulit-ulit lang, nagkukopya-kopyahan lang sila. Ang pinaka-isa sa mga sikreto, lalo kung ikaw ay hindi pa ganun ka-skilled at hindi pa ganun ka-pulido ang socialization skill mo, ang communication skill mo, ang rapport skills mo, meron pong way para mabilis mong ma-shortcut. Ito po ay samahan mo ang mga tao na skilled. Right? Paano mo gagawin ito? Ito po ay sa pamamagitan ng pag-uobserba at pagdidiscern ng mga taong nakakasalamuha mo. At pangalawa po ay ang abilidad mo to filter out sino yung mga tao na makakatulong sa iyo pag sinamahan mo, pag kinaibigan mo. At sino yung mga tao na hihila sa iyo. Ito po yung isa sa pinakamabilis na shortcut para ma-adapt mo ang characteristics, ang mindset at skill set ng mga taong mahuhusay at mga successful. Right? Dahil hindi mo kailangan matuto lang sa pamamagitan ng trial and error. Maari kang matuto sa skill ng ibang tao o sa pagkakamali ng ibang mga tao para hindi ka na magdadaan sa trial and error na kung saan mabibigat na pagkabagsak pa yung pwede mong ma-encounter. Ngayon, sino yung mga taong pakikisamahan mo? Paano mo ito gagawin? Step 1 po is filtered out. Sa dami ng mga tao, hindi lahat po yan matitino, hindi lahat yan maaayos at worthy na samahan mo. Yung iba dyan abnormal, weirdo, yung iba dyan mayabang, traidor. Yung iba dyan ay mga skilled, mga humihila sa iyo pataas, yung mga nagmo-motivate. So, in order for you, right, to distinguish the right group of people that can able to help you, especially in your success journey, is that filter out. I-filter out mo kung sino yung mga tao na yun. Alright? Now, paano mo gagawin yun? If you observe that this person has a good communication skills, has a good leadership skills, kaibiganin mo ang tao na ito. Huwag kang makipagkumpetensya sa kanya. Tanggapin mo na siya ay mas mahusay kaysa sayo. Huwag kang mayabang, huwag kang egoistic. Babaan mo ang pride mo, huwag kang mayabangan sa kanya. Kaibiganin mo siya, huwag mo siyang kumpetensyahin. Collaborate, do not compete. At pag nakakilala ka na naman ng mga tao, nakaobserba ka na naman ng ibang tao na mahusay naman sa, say for example, sa graphic arts, at gusto mo yung mga ganong klaseng linya, kaibiganin mo yung tao, matuto ka sa kanya. Pag naka-encounter ka na naman ng mga tao, ng mga businessman, kaibiganin mo, matuto ka sa kanya. Create a genuine relationship with every people. Pero hindi lahat ng mga tao. Yung mga tao lang, merong mga skill set na nagdala sa kanila sa tagumpay. Kung sino yung mga taong sinasamahan mo, hindi malabo na mapasa rin nila sa iyo kung ano yung mga karakteristik, behavior, mindset at energy nila. Kaya sinasabi ko po sa inyo, hindi mo kailangan magdaan sa trial and error sa buhay. Kailangan mo lang samahan yung mga tamang tao. Babaan mo ang ego mo. Huwag kang makipagkumpetensya sa kanila. Tanggapin mo na mahusay sila kaysa sa'yo. Matuto ka sa kanila. Hindi lahat alam mo. Alright? Sila nakarating na doon. Sila meron na doon. Sasama ka na lang sa kanila. Create a genuine friendship and relationship with them. Build a strong bond and learn from them. Ask advice. Huwag kang egoistic. Hindi lahat alam mo. At kapag ginawa po ninyo ang mga bagay nito, maa-adapt mo. Hindi mo namamalayan. Maa-adapt mo. Matutulungan ka nila. Matuturuan ka nila. Makukuha mo yung kanilang mga skill sets. Yung kanilang mentality. Yung kanilang set of beliefs. Yung kanilang karakteristik. Of course, pag nasa sayo yun, hindi ka na dumaan sa trial and error, mabilis mong maia-apply yun sa tunay na buhay. Kaya, yung mga nagme-mentor, sila yung mga nagsasuccessful. Kasi nga, galing sa mga experience na mentor yung kanilang karunungan na ginamit nila sa tunay na buhay. Maraming salamat po, brothers and sisters.